Leo, Ano po? kamusta ka? Ito tayo sa palengke. Medyo malansay ang amoy, matubig, madulas. Binabaha rin pala rito, Leo. Opo. Ha? Binabaha talaga. Kaya pala rito. pinagbota mo ako. Medyo mabigat din, ha? Hindi biro tong ginagawa ni Leo. Habang dumating isda, habang may isda, habang may kalakal, tuloy pa akong trabaho. Umulan, umaraw. Umulan, bumagyo. Tuloy pa rin. Tuloy ang trabaho. Medyo natinig ako dito. Tulis din to. Hindi rin pala biro itong ginagawa mo. Nandito tayo ngayon sa Malabon Fishport at makakakilala na naman tayo ng isang pambihira at nakakahangang individual. Isang individual na bagamat may kapansanan, talagang hindi nawawala ng lakas at pag-asa para may ahon yung sarili sa kanyang pang-araw-araw. Siya po si Leo. Isa siyang batilyo dito sa Malabon Fishport. Nung bata si Leo ay naaksidente siya, kaya dahilan ng kanyang pagkakuba at pagkasira ng kanyang postura. Pinanganak din na bulag yung isang mata ni Leo, kaya talagang at dami niyang kapangsanan. Pero bagamat sa mga ganitong kapansanan, patuloy pa rin na nagsusumikap at nakikipagsabayan ng trabaho dito sa Malabon Fishport. Papabatilyo, kargador o all around kaya niyang gawin dito sa Malabon Fishport. Tara, kilalanin natin ang pambihirang buhay ni Leo. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Oras ng pahinga para sa marami sa atin ang pagsapit ng dilim. Pero para sa mga negosyante at trabahador dito sa Malabon Fishport, simula pa lang ito ng kanilang araw. Panaka-naka sa umpisa, pero hindi na mahulugang karayom sa gulo at sikip. Oras na magsidatingan ng mga truck, dala-dala ang mga kalakal. Kahit bayuhin pa sila ng malakas na ulan. Ilang tao bumubuha dyan? Dalawa? Bigat ah. Black Marlin. Ito, 50 kilos daw. 56 kilo. Parang tao na to ah. Sa aking paglilibot sa Fishport, may napansin akong kumusyon sa isang pwesto. Subastahan pala ng mga kalakal. Ito, dito yung bagsakan ng mga bagong delivering isda, tas nagbibidding sila. So, lahat sila mga buyer. Pinakamataas na bid sa kanya mapupunta yung mga delivery dito. Meron bang 5-5? 5-5 meron? 5-5 wala. Para sa nanalo, JR. 5-2, panalo ka lang ng 100. Sinanalo! So, may nagbid ng 4,500, may 5,000, may 5,100. Ang nanalo, yung nagbid ng 5,200. Kanya-kanyang toka ang mga trabahante ng bawat pwesto sa Malabon Fishport. Merong abala sa pag-iimbak, sa pagkaklase, pakikipagtawaran sa mga customer, at meron din sa pagbabatilyo. Gaya na lang ng 31 years old na si Leo. Leo, Ano po? kamusta ka? Ayos lang po. Ako si SB, Sam Versosa. Mga pala po si Leo. Leo, anong ginagawa mo ngayon? Ito, inaayos po yung isda namin. Ano man trabaho mo? Batilyo po. Anong ibig sabihin ng isang batilyo? Yung pagka amo mo namamaklaw, ikaw mag-asikaso ng isda, ayusin mo yung kalakal nyo, pagagandahin mo. Pagka makita ng buyer,
makitang maganda isda, kukunin nila. Paslit pa lamang noon si Leo Raffles, pero mapait na ang kanyang sinapit na kapalaran. 2 taon pa lang po ako, nahulog na ako sa bulag. Na-disgrasya. Sobrang kalimutan, yung bago. Pag ano kasi yung bagsak ko, bago dali sa hospital, nagkalaman na. Nagkalaman na yung buto. Dahil sa kanyang naging kapansanan, hanggang grade 1 lang ang tinapos ni Leo sa paaralan. Naging tampulan daw kasi siya ng pang-aasar at panunukso ng mga kaklase. Siya, napaaway na kami ng paaway, hindi na ako nag-away. Tanggap ko na. Ano ko na yung sarili ko. Sabi ko, nagbinigay sa atin. Gawin na natin. May kapansanan man, hindi ito naging hadlang para maging produktibong individual si Leo. Umidad ako ng 13. Simula nung pagkabata ko, nasa pundo lang ako. Ayun yung baba ng isda. Sport market. Titignan ko kung ano yung ginagawa nila. Simula nung tinuruan ako ng papa ko, yun. Doon na ako nagsimula. 20 years nang nagbabatilyo si Leo Raffles. Batak na batak ang katawan sa kalakaran at magulong mundo ng fishport. Naiiba man ang anyo niya sa karamihan, palagi namang nakataas ang noo ni Leo. Dahil wala raw imposible para sa taong may sipag. At may pananalig sa Diyos. Mahirap din, kaya lang. Tsaga tayo. Kung ano yung ginagawa niya, ano yung ginagawa. Balita ko, deboto ko rin daw ng ating mahal na poong Gitna Nazareno. Ha? 15 years na po. 15 years. Alam mo ba, deboto rin ako. At 15 years din ako. Halos sabay pala tayo nagsimula. Ako po, sumasampa po ako. Sumasampa ka? Ako po. As in, tumatalon ka at Oo. sumasampa ka sa krus? Nagpapahagis po ako sa mga kasama ko. Nakakahawak naman po ako sa kanya. Grabe ka. Ano ba ang dinadasal mo kay mahal na poong Nazareno? Ano bang pinapanata mo? Kaya po ko umaang sa kanya dahil sa mga pamilya ko, sa mga magulang ko. Yung pag sila magkasakit, kailangan araw-araw malusog sila. So, dinadalangin mo yung lakas Oo. at magandang pangangatawan. Oo. Kailangan araw-araw tayong nagkakainin. Saglit ko palang nakakausap si Leo, pero napahanga na agad ako sa kwento ng kanyang katatagan. Ngayon, personal kong masasaksiyan ang kanyang pambihirang kasipagan at diskarte sa buhay. Kasama si Leo, sasabak ang inyong Kuya SB sa buhay ng isang batilyo dito sa Malabon Fishport. Lalagay po sa Medyo ibabaw. mabigat din ha. Pag medyo malambot na, hinihiwalay nila. So ito yung mga segunda, ito yung mga primera. Sa pagbabalik yan ng Dear SB. Binabaha rin pala rito, Leo. Oo po. Ha? Binabaha talaga Kaya pala rito. pinagbota mo ako. Buti na lang pinagpalit mo ako ng sapatos. Di ko inaasahan, nadadaan tayo rito sa baha. Sabi nga sa'yo, bahain dito eh. Normal na tanawin na rito sa Malabon Fishport ang baha. Lalo't malapit lang ito sa ilog. Pero banayad man ang panahon o bumabagyo, tuloy lang ang takbo ng mundo dito sa Fishport. So, Leo, ito pala yung pwesto ninyo? Oo po. Yan po, mga tinda namin. Galunggong, bilog, lapad. So, ngayon, napaaga yung dating natin. Mamaya, parating yung mga isda at makikita natin kung paano ang trabaho ng isang batilyo. Pero bago natin simulan, Leo, paliwanag mo nga muna, ano itong mga nandito ngayon? Ano mga isda to? Yan po, galunggong. Ito yung galunggong. Oo po. Dalagang bukid, lapad. Bukid. Habang matumal pa ang negosyo,
Sinamantala ko ng pagkakataon para magpaturo kay Leo kung paano ba ang pagiging batilyo. Pero pwede mo ba akong turuan, Leo? Ano bang ginagawa mo rito? Pansin ko may mga yelo dito, Yan, doon. tulad po yan. Kailangan pagagandahin yung isda. Paano? Kailangan nalagyan mo ng maganda, ibabaw. Anong ginagawa mo? Papupulahin mo yung ibabaw. Ay, tataob mo. Hindi, ganyan lang. Papupulahin mo lang para... Papupulahin? O yan, tulad na ito, boss. Makita So- ng buyer, lalapitan agad siya. Yan, ganyan. So parang sinasabi ni Leo, ginagandahan niya yung pag-display o yung itsura ng mga Yeah. paninda nila para pag dumating yung mga Buyer. mamimili, maganda tignan. Tama ba, Leo? Okay. Tama ba yun? Hindi madali ang mamili ng dekalidad na isda. Kailangan mo ng matalas na mata at pandama. Bagay na itinuro sa akin ni Leo. Gusto ko lang ipakita, ito yung dalawang klase ng kanilang galunggong. Ito, nabukod na nila kasi ito yung primera, yung medyo tigas. Ito naman, dahil segunda o medyo reject daw, pag medyo malambot na, hinihiwalay nila. Para mapanatiling sariwa ang mga kinakalakal na isda, kinakailangang mapanatili ito sa tamang lamig at temperatura. Kaya naman, pagbili ng yelo, ang sunod na toka namin ni Leo. Pansin-pansin, no? Na nandito tayo sa palengke. Medyo malansay ang amoy, matubig, madulas, may konting baha pa. Pansin-pansin nyo rin, medyo madaming tao, di ba? So mamaya daw, mas dadami ang mga tao dito. Kasi mamaya, bagsakan na ng mga isda, dadatingan na yung mga truck. Kaya, mabiling yelo, ha? Ganitong yelo rito, oh, pinapala lang. Dahil mahaba pa ang gabi ni Leo, inalalayan ko muna siya sa paghila ng banyera. Medyo mabigat din, ha? Hindi biro tong ginagawa ni Leo. Leo, hindi ka ba nahirapan dito? Medyo mabigat Hindi to, ha? naman Ha? Hindi naman po. Sanay ka na? Po. Kasi gabi-gabi po yan. Saktong may mga bagong bagsak na kalakal pagbalik namin ni Leo sa pwesto. Mukhang magsisimula na ang aming gabi. Ngayon, may mga bagong deliver na mga isda. Gagawin natin, kukuha tayong banyera, tapos ikaklase daw para mabukod natin yung primera at segunda. At depende sa mga size ng mga isda. So ipapakita sa atin ni Leo kung paano niya kinaklase at binubukod yung mga isda. Ang tulad po niyan, Ito, ano to? Reject. Segunda, reject. reject. Ito po, Kita dito mo. po. Kita mo to? Tsura pa lang, oh, lambot na. Reject agad to, lagay niya rito. Yung mga Yan po. magagandang klase, pakita mo sa Dito. akin. Ito, magandang klase to. Dito siya. Ito, oh, matitigas, magandang klase dun. Ito, Ito, reject na malaki. to kasi Yan, reject na po yan. sira na eh. Ito, malambot din. Ito, makikita mo naman agad kung reject o hindi, eh, no? Tama? Dahil mula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga kinabukasan ang trabaho ni Leo sa fishport. Nakakaraos naman daw siya sa kanyang kinikita. Puyat at pagod man, tuloy lang siya sa pagkayod. Ngayon lang ako nakapasok sa isang fishport at bigla akong nahanga sa mga kababayan natin na nandirito. Habang yung ibang kababayan natin nagpapahinga na sa bahay ng ganitong oras. Yung ibang kababayan natin ito, nagbabanat ng buto. Kung mapapansin nyo, daming nagdi-deliver pa ng isda, bagsakan daw ng isda ganitong oras. Yung mga batilyo, gaya ni Leo at saka ni Panday, ito, tuloy ang kayod. Hanggang umaga to, araw-araw. Sa tulong ni Leo, nasasanay na rin ako sa pagkaklase ng isda. Kung kanina ay paisa-isa at matagal ang pagsalat ko sa kalidad, ngayon, isang tingin at kapako pa lang, alam ko na kung segunda o primera. Pero, kailangan pa rin pala ng iba yung pag-iingat sa ganitong klase ng trabaho. Medyo natinik ako dito. Ano po nakakatinig? Tulis din to. Natinik ako kanina. Kailangan dahan-dahan lang. Hindi rin pala biro itong ginagawa mo. Kala mo, nagkaklase ka lang, hinihiwalay mo yung mga segunda mano, tsaka hinihiwalay mo yung mga segunda, tsaka sa mga primera, pero pwede ka rin pala matusok. Isang klaseng isda pa lang itong ginagawa ko. Medyo nauumay na ako sa dami ng isda. Pero tingnan nyo si Leo, parang wala lang sa kanya.
20 years na niyang ginagawa itong pagbabatilyo at ayan, talagang tuloy-tuloy pa rin siya. Habang ako, sandali pa lang, medyo hinihingal at medyo pagod na. Matapos magklase ng isda, nilibot muli namin ni Leo ang kahabaan na Malabon Fishport. Lalo't hindi lang naman sa pagkaklase natatapos ang kanyang trabaho. Ito sir, Gagawin natin, Leo. magigit tayo. Give ng tubig? Opo. Saan ba? Dito lang po sa kabila. Ito. Sinulit ko na rin ang pagkakataon para makilala ang ibang mga mukha dito sa Malabon Fishport. Ano pala eh. Nakala sa'yo sama. Nakakabilib yung mga kababayan natin dito sa Malabon Fishport. Araw-araw kumakayod, araw-araw pumapasok. Sabi nga ni Kuya, wala silang absent. Pinakapahinga nila, Pasko lang, tsaka bagong taon. Mahaba pa ang gabi, pero ramdam ko na agad ang pagod sa saglit kong pagbabatilyo. Kaya naman inaya ko muna si Leo na magmerienda. Saglit na pahinga bago muling sumabak sa trabaho. Ito panlaban to sa lamig. Ito ba panlaban mo? Paano pag ganito umuulan, Leo? Tuloy ba ang trabaho? Tuloy-tuloy pa rin. Medyo umaambon na, oh. Mukhang malakas tong ulan na to. Tinatanong ko si Leo, paano pag umulan at bumabaha ba rito, Leo, pag umulan? Baba, mga hanggang dito lang. Tataas ulit, Oo, tataas to. pero tuloy pa rin ang trabaho. Tuloy pa rin. Habang dumating isda, habang may isda, habang may kalakal, tuloy pa ang trabaho. Hanga ako dito kay Leo. Umulan, umaraw. Umulan, bumagyo. Tuloy pa rin. Tuloy ang trabaho. Sa Malabon Fishport na halos umiikot ang mundo ni Leo. Lahat daw ng tao rito, pamilya at kaibigan na ang turing sa kanya. So, sa tagal mong nagtatrabaho dito, Leo, halos kilala mo na yung mga batilyo rito. Halos lahat na sila. Halos lahat? Ang nakakabatean ko. Kabatian mo? Basta mga binibiro pa nila ako, mga yan. May mga barkada ka ba rito? Mga bilang na sa kanila. Bilang? Iba-iba, oh. Minsan, lalaki ng katawan ng iba. Paano mo sila nasasabayan? Kailangan, chill ka lang. Chill ka lang. Pagsasabay ka sa kanila. Nasasabay. Sa loob ng 20 taon na pagbabatilyo ni Leo sa Malabon Fishport, ni minsan ay hindi raw siya hinusgahan o minata ng kanyang kapwa. Lalo pat napatunayan na niya sa mga ito na kahit may kapansanan man ng isang tao, ay kaya pa rin itong mamuhay ng tama at marangal. Ako, napupuwa ako sa kanila kasi kahit gano'n sila, nagkanabuhay sila. Hindi kagaya ng iba. Wala kang kapansanan, wala kang iba naman ginagawa mo. Nakaw ka. Kami may mga kapansanan, nagtatrabaho ka rin maayos. Lubos akong napahanga sa pambihirang kwento ni Leo. Kaya naman, may inihanda akong mga sorpresa na taka kong magbibigay ngiti sa pinakabago kong kaibigan. Ngayon, Leo, nandito ka ngayon sa programang Dear SB. Itong programang Dear SB, ito yung programang nagbibigay ng tulong at pag-asa sa mga kababayan natin. Kaya hayaan mong ako muna, si Kuya SB, ang magbigay sa'yo ng konting tulong ngayong araw. Okay lang ba? At para sa mga paunang handog ng Dear SB, mga unang regalo ng Dear SB para sa'yo ay isang kabuhayan na sari-sari store para sa buong pamilya mo. Narinig ko gusto mong tulungan ng iyong pamilya. Sana ito, Leo, maging simula ng kabuhayan at pag-iipon para sa magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Salamat po ba? Ha? Maraming salamat po sa inyo. Una pa lang yan.
Mayroon pa akong regalo para sa'yo. Meron kaming grocery package para sa buong pamilya. Labas yan! Labas, labas, labas! Para pag uwi mo, meron kang dalang mga pagkain para sa buong pamilya. Ito, handog ng programang Dear SP para sa'yo. Sana magamit mo ng buong pamilya mo. Sana makapagbigay ng ginhawa itong mga munting regalo namin para sa'yo at sa pamilya mo. Salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat. Malaking bagay po yan. Para sa akin, para sa pamilya ko. Hindi pa dito nagtatapos ang regalo ng Dear SB. Gusto ko rin personal na tulungan ka dahil alam ko medyo may iniinda kang sakit at gusto ka naming tulungan, ipa-check up yung likod mo, pati yung kalusugan mo para masiguradong okay ka sa mga susunod na mga taon. Okay lang ba? Okay na po. Regalo na ng Dear SB para sa'yo, Nelia. Salamat po. May pabonus pang regalo kay Leo ang inyong Kuya SB. At siyempre, may regalo akong personal para sa'yo. Meron kang bagong cellphone para sa'yo. Para ma-add mo ko sa Facebook Salamat at po. matawagan mo ako. Pag umasenso ka na at makita ko tong tindahan mong lumago. Salamat po. Maraming salamat po rito. Pero hindi pa rin yan nagtatapos ang mga regalo natin para kay Leo. Leo, ito, biglaan. Gusto kong dagdagan pa yung regalo ko para sa'yo. Abangan sa pagbabalik ng Dear SB. Maraming salamat po, SG. Malaking tulong na po ito. Maraming salamat sa inyo lahat. Leo, sana itong mga regalo ng Dear SB sa'yo, mapalago mo at magamit mo sa tama. Opo. Makatulong sa pamilya mo at sa sarili mo. Pag-iingatan ko po ito lahat. Salamat. Ipangako mo sa akin yan, ha? Pag-iingatan mo lahat ng regalo namin para sa'yo. At para kumpletuhin ang ating pagbibigay kasiyahan, isang munting bulong ang aking ipapabaon kay Leo. At nandito ka na rin sa Dear SB, gusto ko sabihin sa'yo na may iiwanan pa ako sa'yo personal na regalo ko, pero hindi ko na sasabihin sa kanila. Ibubulong ko na lang sa'yo, ha? Mag-iiwan pa ako ng... Ha? Ha? Okay ba yun? Opo. Sa atin lang yun, ha? Opo. Okay, salamat. Salamat po sa inyo Salamat, lahat. Leo. Pero hindi pa riyan matatapos ang ngiti ni Leo. Dahil sobrang napabilib ako sa kanyang pambihirang kwento, may huling pabaon pa ako para sa kanya. Leo, ito, biglaan. Gusto kong dagdagan pa yung regalo ko para sa'yo. Bukod sa pagpapagamot at pagpapacheck up ng likod mo, ipacheck up na rin natin yung mata mo para maingatan at kung ano man pwedeng gawin ng mga specialist ng mata para sa'yo, ha? Sasama ko na rin sa regalo ng Dear SB para sa'yo. Salamat po. Hindi ko po akalain na ganito. Bibigyan po ko ng ganitong regalo. Ngayon lang po ako sa nakatanggap ng ganito. Yung iba kasi, walang kapansanan. Walang sa sarili. Umaasa mga magulang. Pabigat pa sa mga magulang. Ako hindi po ako katulad ng iba. Ako kahit may kapansanan pa ako, tuloy po yung trabaho ko. Tuloy po yung paghanap buhay ko. Bilib ako sa'yo, Leo. Sana pag ito napanood ng mga kababayan natin, marami ring magsipag at ma-inspire dahil sa storya ng buhay mo. Bilib ako sa'yo, Leo. Maraming salamat at nakilala kita, ha? Okay. Naging dehado man sa buhay at may kapansanang iniinda, ipinamala sa ating lahat ngayong araw ni Leo na walang imposible para sa taong matyaga at nagsusumikap. Habang dumarating yung isda, habang may isda, habang may kalakal, tuloy pa ang trabaho. Umulan, umaraw. Umulan, bumagyo. Tuloy pa rin. Tuloy ang trabaho. Ipinagkait man sa kanya ng tadhana ang isang buhay na masasabing normal, hindi naging balakid ni kailanman para kay Leo ang barahang binalasa sa kanya ng kapalaran. Dahil wala man siyang kontrol sa naging nakaraan, nasa kamay naman niya ang takbo ng kasalukuyan at ang landas na tatahakin para sa kinabukasan. Masaya akong nag-cruise ang landas namin ni Leo dahil nabigyan muli ako sa pagkakataon
para makatulong at makapagbago ng buhay. Maraming salamat po, SB. Malaking tulong na po ito. Maraming salamat sa inyo lahat. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Maraming salamat. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. Kilala ba siya? Batilyo rin ba siya? Si Edgar, oo. Pwede mo akong pakilala sa kanya? Musta ka? Edgar. Ha? Okay. Ako si SB, Sam Versosa. Ha? Edgar. Batilyo ka rin ba rito? Una natin gagawin, isa-sizing natin. Lalagay na natin. Aray! Grabe! Isang kamay lang ni Edgar. Yo! Ready for delivery. Diretso sa mga palengke natin.